Guys, marami pong nakakapansin, no? Maraming viewers guys ang nakakapansin. Bakit daw si Beyonce game na nakikipag-collab kay Kapiso. Samantalang si Dr. Love, 'di ba? Si Dr. Love hindi man lang daw niya makulab sa kanyang live. Hindi man lang niya sinamahan sa live. Pero bakit dito? Comment ito ng mga viewers guys ha. Gawan lang natin ng reaction. Titingnan natin, no? Bakit nga ba si Beyonce hindi man lang nakikipag-collab kay Dr. Love? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito malinaw po ha, malinaw na katibayan na nag-live kasama, no? Nag-live si Kapiso kasama si Beyonce. Ibig sabihin talagang sinamahan. Pero si Dr. Love, ilang beses na nagla-live simula pa noon. Hindi man lang masamahan ni Beyonce. Ang tanong, bakit? Hindi ko alam. Guys, ito yung napapansin ng mga viewers ngayon. Napapansin nila na bakit nilaglag na ba si Dr. Love? Ano ba ang ibig sabihin nito? Nilaglag na ba si Dr. Love? Mas pabor na ngayon kay Kapiso ang panahon? Samantalang si Dr. Love na nakikipagpataya, bardagulan, nakikipagbakbakan, ang sabi ng mga viewers na itsapuira na raw. Nako, ano ibig sabihin nito? So dito guys, panoorin natin itong reaction ni Kalingap Maymay. Kasi mukhang napapansin niya rin at marami din, hindi lang ako, hindi lang si Kalingap Maymay, marami pang ibang mga viewers ang nakapansin. Ang tanong nga bakit kay Kapiso talagang masayang masaya si Beyonce na nakikipag-collab samantalang kay Dr. Love wala man lang. Sige, panoorin natin ito guys. Itong live ni Kalingap Maymay. Ayan, sandali lang guys ha. Ayusin lang natin ito kasi maganda naman tong kanyang ito, ayan oh. Ang sabi dyan, hala, Beyonce pinagtanggol si Pisot. Team Guwapa pinasok ng buwaya. Sino ang buwaya? Sino ba ang buwaya? Ayan. So guys, panoorin natin ito. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Kalingap Maymay. Collaboration sa live ni Tikyo mga Kalingap, no? Pakinggan natin mga Kalingap. Collaboration, ito yung sinasabi ko sa inyo na magkasama sila. Masaya sila. Araw-araw meron lang yan, sabi naman Shawi. Episode ang tawag niya, Ano episode. masasabi mo dito yan? Yan, may tanong. Para real talk tayo. Sabi May tanong dito mga Kalingap ha, may nagtanong kasi. ni Celso Manato, Beyonce, ginagamit ka lang yan. Totoo naman, no? Totoo naman ginagamit siya. No, ginagamit ka, Beyonce, Tikyo, ginagamit ka ni Pisot. Kasi nga unang-unang hindi mo pa siya kilala. No, kilala mo na ba si si Pisot, 'di ba ngayon lang niyo yan nakilala? Oh. Pero kasi Kalingap Maymay wala siyang mapuntahan eh. Ayaw niya na sa Kalingap, doon talaga sa kalaban ng Kalingap. At kaya naman ito sa sarili ko lang opinion, kaya naman inaasikaso ni Beyonce yan, pinakitaan ni Beyonce ng pag-asikaso, pinakitaan ng kabaitan kasi nakatanggap, binigyan sila ng mga gamit. Di ba nagdala ng isang truck na gamit dyan? Alangan man lang hindi mo asikasuhin yan. Alangan man lang. Alangan man lang hindi mo yan di ba? Bigyan ng pagkakataon na samahan sa live. Nakita niyo ba yung hanapin ko guys andito yan eh. Yung yung nag-deliver sila ng nag-deliver baga ng ano ba yun? Gamit. Andito yan eh. Dali lang. Hanapin ko lang.
Ito, oh. Ayan, oh. Oh. Wabings. Ayan, naghakot ng gamit. Oh. Ayan. Oh. Oh, nagbuhat ng gamit, oh. Oh. O alangan man lang hindi mo yan anuhin. Hindi mo yan asikasuhin, no? Tungtuwa nga dito si nanay ni Beyonce, oh. Ay, washing machine yan. Punong-puno ng gamit. Pero ang alam ko dyan, guys, sa ating kaalaman, mukhang ito naman galing sa sponsor. Pinahatid lang. No, pinahatid lang dyan. May isang sponsor nag-offer na, sige, ihatid mo yan doon para naman na magiging ano ka, makilala ka at bumango ka. At pagkatiwalaan ka ng batalero. Ganon yun eh. Anak ko, alam mo naman ang mga discarding Pinoy, di ba? O, di ba? Padadamahin ka sa Beyonce, padadamahin ka niyan. Kaya tuloy guys, lumabas, nagkaroon ng collab. Oo. Ito yung bunga. Yan yung bunga ng collab. Yan yung bunga pala ng gamit. After mag-deliver, nag-live na. Oo. Di ba? So, mukhang may tama si Kalingap Maymay. Tuloy. Ngayon lang pumunta sa inyo, hindi, malayo naman siya, di ba? So sabi mo nga, hindi mo pa siya kilala. Nung nagpatulpo kayo, hindi niyo kilala, di ba? Pero bakit, Ginagamit ni Kuya Kape sa pero bakit ngayon? Parang close na close kayong dalawa. Siyempre nga ni, dahil nadalhan ba ka ng maraming gamit? Ikaw ba naman tambakan ka ng gamit? Anong alangantarayan mo yung tao? Ha? Napakaano mo naman? Diba? O, tuloy. At pinagtanggol mo pa, no? Pinagtanggol pa niya mga kalingap. Ito po yung sagot ni Tikyo sa tanong ng isang nanonood po sa kanila mga kalingap na tama naman po yung tanong, no? Na ginagamit lang Beyonce, ginagamit ka lang ni Kapiso. Ito ha. Ano masasabi mo dito, Bian? Ulitin natin. Para real talk tayo. Sabi ni Celso Manato, Beyonce, ginagamit ka lang yan. Hindi po ako ginagamit ni Kuya Kape sa ano. Ang totoo nga po niyan si Kuya Kape po ang nagtatanggol kung alam niyo lang po. Kung nanonood ka po, dahil palagi na Siyempre pagkatanggol ka niyan kasi nga Natural, kasi trending ka. Alam mo guys, ang mga antay, hindi man, noon talagang kakampi sa mga umalis sa Kalingap. O may grupo din sila, pero hindi naman ganun kadami. Siyempre kakampi-kampihan ka talaga yan para may content siya, para may views, para may revenue. Pero guys, ako nalulungkot. Kidding aside, nalulungkot ako. Bakit? Nawala ng sexy na si Dr. Lab eh. Minsan guys, hindi ito ginawa ni Beyonce kay Dr. Lab. Ilang beses si Dr. Lab binanatan, ilang beses si Dr. Lab nabas ng isang katerbang mga baser. Wala akong narinig na si Beyonce guys. Nagsalita. Ipinagtanggol si Dr. Lab. Walang ganun. Wala akong nabalitaan. Pero bakit dito? Kung tutuusin, sino ba ang nakatulong sa iyo ng lubos? Sino ba ang naka-scout sa iyo? Sino ba ang naglapit sa iyo kay Kalinga Prab? Hindi ba si Dr. Lab? Bakit ngayon? Bakit na wala na sa eksena si Dr. Lab? Wala na sa eksena si Dr. Lab. Bakit kaya? Masakit yun ha. Sa totoo lang, masakit yun guys, na yung taong tumulong sa'yo, na si Dr. Lab, mukhang nararamdaman ngayon ni Dr. Lab na siya'y binabaliwala. Aray ko. Doc Lab, Doc, ano ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam, Doc? Hanapin ko si Dr. Lab. Nandito si Dr. Lab, oh. Saan ba yun si Dr. Lab? Ay, hala. Nako. Nasaan na ba si Dr. Lab? Agoy, nawawala si Dr. Lab, guys. Nawawala si Dr. Lab. Oo, ha. Nawawala si Dr. Lab. Ano ang pakiramdam, Doc, na ikaw parang binabaliwala na
Mm. Kasi nga, umalis Ano ang pakiramdam? Ayan, ito yung gamit guys, oh, na dinala nila, oh. Oh, ayan, oh. Talagang, nagbuhat talaga si Lodi, oh. Talagang buhat na buhat, ha. Talagang, oy, talagang kitang-kita sa camera para makita ng sponsor, ha. Oh. Ha? Si Dr. Love ngayon ang kawawa, eh. Sa totoo lang. Mm-mm. Sa totoo lang, guys. Ayan, oh. Ayan si Dr. Love, guys, oh. Unti-unti na silang nagkakagulo. Ayan. Pero guys, ako naman, no? Sana man lang, pinag-isipan din naman talaga sana ni Beyonce. Dapat man, pwede namang hindi siya sumama dun sa kulab. Kaso nga lang, ako ang duda ko lang, ha? Pasensya na kayo guys, yung utak ko gumagana. Sol-sol yun ang sponsor. Di dapat mag-live kayong dalawa para makita ang kabilang kampo na nandyan ka para mainggit sila. Ganon yun eh. Sol-sol yun ang sponsor. Si Beyonce, sakal ng sponsor. Wala siyang magagawa. Kailangan niya samahan si Kapiso. Kailangan niya samahan si Kapiso para may tinabihan para mag-live. Sinulsulan, alangan man lang hindi sundin ni Beyonce, ang daming gamit na dinala. Pwede ba yun? Anong sasabihin sa kanya ng sponsor? Ano ba yan? Ang dami-dami kong pinadalang gamit. Yung request ko lang na samahan mo si Kapiso sa live, hindi mo magagawa. Kailangan niyang samahan. Kaya nakikita natin. Nakikita natin ito guys, no? At saan na ba yun? Wala na. Nakikita natin yan guys. Nag-live sila. Nasaan si Dr. Love? Kung ang pag-usapan natin talaga ang tulong na galing kay Dr. Love. Si Dr. Love man ang naglapit niyan kay Kalinga Prab. Si Dr. Madaling sabi, si Dr. Love ang scouter. Kumbaga, si Dr. Love ang naghanap niyan doon sa masalong-salong para mai-vlog at para mailapit kay Kalinga Prab. At ito nga, nag-viral, nag-trending. Pero ngayon, hindi na si Dr. Love ang nandyan. Ako guys, sa totoo lang, parang hindi maganda. At dito guys, makikita mo kung may pattern eh. No? Parang ang pattern nito, parang ganito ba talaga si Beyonce na parang yung mga taong nakakatulong sa kanya, unti-unti niyang binabaliwala. Kasi bakit dito sa nangyari sa live, nandyan siya katabi ni Kapiso. Pero si Dr. Love mag-live, hindi man siya. Hindi nga siya nagko-comment sa live eh. Hindi mo nga makitaan na, okay, suportahan natin si Dr. Love. Walang ganun. O doon sa kanya mga live, hindi niya nga may pin si Dr. Love. Pero iba guys, ang treatment na binigay niya dito kay Kapiso, ibang-iba. Para sa akin lang ha. No? Sana naging pantay. Para hindi naman si Beyonce makitaan ng, oops, tika lang. Mukhang may pattern na ha. Yung mga taong tumutulong sa'yo, mukhang unti-unti mong iniwanan at lumilipat ka na naman sa iba. Hindi kaya. Ito guys, nagtatanong lang ako ha. Hindi ko inaaway si Beyonce. Ako ay nagpapaliwanag lang na sana wag ganun si Beyonce. At sana, sana lang, hindi si Beyonce makinig sa sulsol. Kaso lang wala eh. Mukhang si Beyonce ngayon guys, sa tingin ko lang guys, umiikot na lang sa mga taong nag-a-advise sa kanya. Ang dami niyan. Pero alam mo sa tingin mo ba, para sa akin lang kung akong titingin, hindi maganda ito. Walang problema eh, karapatan ni Beyonce yan eh. Karapatan man ni Beyonce talaga na kung kanino siya uupo, kung kaninong live siya uupo. Pero, tingnan mo rin sana, yung taong nag-scout sa'yo. Kasi dito makikitaan ng pattern, hindi maganda. Kumbaga, sa tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, hindi maganda na ganito na may dumating sa bahay mo, kabago-bago, bigla mo agad pinakitaan ng ganyan. Samantalang yung taong tumulong sa'yo, simula nung walang-wala ka, hindi mo mapakitaan sa live, hindi mo masamahan si Dr. Love. Ano ibig sabihin ito? So pangit, no? Makikitaan si Beyonce dito guys, ng butas. Nagtitiwala siya dito, kabago-bago.
Kailan na siya pinagtanggol niyan? Eh gano'n naman eh, style nito ni Kapiso. Lahat ng umalis sa Kalingap, sasaluin niya. Mautak to guys, grabe ang utak niyan. Eh nagtiwala si Beyonce. So dito, tuloy natin yung sinasabi ni Maymay. Ka sa Kalingap. Dahil nga, galit siya sa Kalingap, kaya yan, ikaw ngayon ang pinuntahan niya. Dati yan sa Rochelle, di ba? Hindi umubra ang kanyang kayabangan doon sa Rochelle, pabida-bida siya doon. Tapos nga ngayon, pala. pumunta naman siya dito sa iyo. Kasi Bakit nga, niya umalis ba- ka sa Kalingap, kinalaban mo na yung Kalingap. Bakit niya pala wala na siya sa Rochelle? Dati doon siya turutanggol kay Rochelle kay Dudong. O ngayon, nasaan na? Kaya, siyempre, ikaw ang didipinsahan niyan. Ikaw ang Kuya lagi Kapiso niyang, ng live, talagang lagi niyang ipagtatanggol. Di ba? Alam kasi niya ni Kapeso na kinakagat siya ni Beyonce eh. Talagang dumadapo, kahit sa mga live niya, dumadapo si Beyonce. Kaya, ganun lang naman dito eh, di ba? Didikitan niya, lahat ng supporter ni Beyonce, malilipat din sa kanya. Ang problema, ang nawawala, yung totoong naka-scout sa kanya. Si Dr. Lab ang kawawa. Talagang ikaw ang lagi niyang ipapagtanggol, Tikyo. Kasi nga umalis na siya sa Kalingap. May galit siya sa Kalingap kasi. So ngayon, ikaw yung ginagamit niya. Kuha mo? Ulitin natin mga Kalingap. So po ang nagtatanggol, kung alam niyo lang po, kung nanonood ka po, dahil palagi ng ni Kuya Kapisot ng live, talagang nagtatanggol po ako ni Kuya Kapisot. Tsaka, nung unang punta po talaga dito nila Kuya Kapisot, talagang ramdam naman ako namin at talagang mabuting tao sila Kuya Kapisot. Really? Mabuting tao. Nako. Pakitaan. Nako. Alam mo, Bians, kung naging mabuting tao yan, marunong dapat yan rumispeto. Marunong dapat tumanaw ng utang na loob. Tanungin mo sa kanya, Bians, kung saan siya galing. Noong siya'y mahinang channel pa lang, sino ang tumulong sa kanya? Saan siya nakadikit? Yan ang alam mo. Tikyo, no? Yan ang alam mo. Na mabuting tao yan. Hindi mo ka lang kasi kilala yan. Kilala mo na ba yan? Hindi mo pa kilala yan. Tikyo, kaya huwag mong sabihin mabuting tao yan. No? Pinakitaan ka lang, dinipinsahan ka lang sa mga basher. Kasi nga, yun nga, sabi ko, umalis ka sa Kalingap. Siyempre, ano nga namang didipinsahan niya ang Kalingap? Siyempre, ikaw ang didipinsahan niyan, ikaw ang ipagtatanggol niyan, na wala naman dapat ipagtanggol sa iyo. Kasalanan niyo naman kung bakit, di ba? Huwag ka magsalita ng mabait sila. Di ba sabi niyo nga, hindi niyo siya kilala. First time na pumunta dyan, mabait agad. Yung sa nga po, yung sa pinaglalaban po niya, alam ko naman kung nasa tama po si Kuya Kapisot. Ano kayong tama? Kasi ano lang eh, Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Tikyo? Ano nasabi mong tama ang pinaglalaban ni Kapisot? Anong ginawa niya sa Kalingap? Puro pang babalahura. Ano bang ginawa ng Kalingap sa kanya? Na mula noon hanggang ngayon hindi siya makamove on. Oh, ano ba ang ginawa ng foundation ng Kalingap sa kanya? Na bakit pinupunan niya ang pagtulong ng Kalingap? Siya nga walang nagagawa di ba? Anong tama diyan? Pinagsasabi mo, Tikyo. Open mo nga yung yung isip mo. pareho lang din naman tayo, di ba? Pareho lang daw sila. Ano, Pareho daw sila, sabi ni Pisot. Pareho sila. Ano yung pareho sila? Ano yung pinaglalaban yung dalawa? Alam mo guys, sa totoo lang, ako nangihinayang no? May mga tao na ganito. Ako nangihinayang talaga. Kasi tinitingnan ko no? Tinitingnan ko, bakit nga ba, ako bang ina-observe ko, bakit nga ba, nag-live si Kapiso, nandiyan agad si Beyonce. Bakit si Dr. Love wala? So ang tsuri ko dito guys, ang basa ko, baka may sponsor na ayaw din nila na si Beyonce dumikit kay Dr. Love. So, ano ko lang to guys iniisip ko lang to baka naman hawak talaga si Beyonce ng sponsor. So dito, napilitan siyang dumikit kay Kapiso kasi sinabihan ng sponsor, anak, samahan mo si Kapiso mag-live. Inggitin natin ang kabila. Sa kay Dr. Love, ang sabi ng sponsor, wag kang sumama dyan kay Dr. Love. So ibig sabihin, si Dr. Love nilalaglag na rin ang sponsor at ni Beyonce. Si Dr. Love nilalaglag ng sponsor at ni Beyonce. Ito yung basa ko. Bakit? Nakaupo si Beyonce dyan, no? Kasama si Kapiso. Samantalang si Dr. Love mag-live, wala. Si Dr. Love mag-live, wala si Beyonce. So ang duda ko dito guys, may advice to ng sponsor. Huwag kang pumunta sa live ni Dr. Love, hayaan mo sila. Pero sa live ni Kapiso, samahan mo para makita naman ang kabila na
nagsanib puwersa kayo. Ito ang basa ko. Ito ang basa ko. Oy, salamat po sa inyong lahat guys. Thank you so much po sa inyong mga oras sa pagpanood sa aking reaction video. Abangan nyo po ang susunod ko pang reaction video guys. Maraming salamat mga kalingap.